Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang tanghali po sa ating lahat at of course, nandito naman po tayo sa ating balitang halian. Sa ulo ng mga balita, suspect na pumatay sa OFW na sa Kuwait na si Ranara hinatulang makulong 15 taon. Ang bilisan. Death toll sa malawakang pagbaha sa Libya, pinangangambahang papalo sa 18,000 hanggang 20,000. 150 million pesos confidential funds ng DepEd dinipensahan ni Defense Chief Teodoro. Aftershock sa magnitude 6.3 quake sa Cagayan umakit na sa 131. Pagtalakay sa General Appropriation Bill sisimula na sa susunod na linggo. Pagsamba ng DOJ ng kaso versus onion. Mga onion, sibuyas po ito ha. Onion smugglers cartel ikinatuwa ng Farmers Group. BSP naman hihilingin sa ibang pangbangko na tanggalin ang transaction fees. Sa kabuuan ng balita, hinatulang makulong hanggang 15 taong ng korte sa Kuwait ang pumatay sa overseas Filipino workers na si Jollibee Ranara. Ito'y kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA. Dahil sa pagkakakulong, hanggang 15 taon ang pagkakakulong dahil sa pagpatay at 1 taon naman sa pagkakakulong dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya. Sa paliwanag naman ng DFA na bumaba ang parusa dahil sa isang menor de edad ang akusado. Mayroon itong hanggang 30 araw na iaapilang hatol sa kanya ng Court of First Instance. Samantala dagdag ng DFA na kanilang inabisuhan na ang pamilya ng nasawing OFW. Magugunitang natagpuan ang bangkay ng 35 taong gulang na si Ranara sa isang disyerto. Ito ay sinunog pa noong Enero. Samantala pinangangambahan ding papalo naman ang tinatayang 18,000 hanggang 20,000 katao ang nasawi naman sa malawakang pagbaha sa Libya. Ayon kay Derna Mayor Abdul Minam Al-Gahaiti, ang naturang pagtaya ay base sa bilang ng mga distrito ng tuluyang nawasak at nang mag-burst ang 2 dam o sumabog yung mga dam. Sa kasulukuyan, mahigit 5,000 katao na ang kumpirmado. Patay habang nasa 10,000 naman ang napaulat na nawawala sa naturang insidente. Ang mga kalsada ay tinangay ng malalakas na ragasa ng tubig habang na-recover naman ang mga bangkay mula sa dagat. Patuloy naman ang relief operation ng 2 magkaribal na gobyerno sa Libya para sa mga biktimang deadly floods sa naturang bansa. Dumating na rin ang rescue team na ipinadala ng iba't ibang bansa kabilang ng Egypt, Tunisia, Italy, Spain at Turkey. Samantala, dinipensahan naman ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro ang 150 million confidential fund na hiniling ng DepEd dahil madalas nabibiktima ng exploitation ay ang mga bata. Ayon sa DND chief, kailangan ng iba pang ahensya ang confidential funds para malabanan ang supplier. Gayon din na maisiwalat ang scams at kriminal na gawain
ng kanilang mga empleyado at iba pang service provider. Dito ipinunto ni Teodoro na mayroon ding burden sa parte ng mga ahensya na humihiling ng confidential fund para i-justify ang kanilang panukala o hinihinging confidential funds. Hindi rin nila wais na kasanayan o ang pagdedepende lamang sa mga nakalap na intel o information sa isinagawa ng militar. Saad pa nito ng DND chief na limitado rin aniya ang kapasidad ng mga intelligence agency sa mga banta ng malalaking organization. Una na rito, humiling ang DepEd sa ilalim na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na 150 million pesos na confidential fund para sa susunod na taon dahil nga sa paliwanag ng ahensya, magkaugnay ang basic education at pambansang seguridad. Samantala, sa ilang mga balita pa natin, umabot na sa 131 ang naitalang aftershocks sa extreme northern Luzon mula sa 6.3 magnitude na lindol kamakailan. Alam ba ninyo na ayon sa PhilBox sa tukoy na ang mahinang pagyanig sa Dalupiri Island, Cagayan, Calayan, Cagayan. Sa mahigit 100,000 lindol o sa mahigit 100 lindol, 26 sa mga ito ay na-detect na higit sa 2 monitoring service ng PhilBox. Ang mga ito ay may malakas na 1.5 hanggang 3.7 magnitude. At ang lalim ay mula 7 hanggang 29 na kilometro, kaya't hindi na gaanong nararamdaman sa land surface. Tectonic naman ang pinagmulan ng mga pagyanig o resulta ng paggalaw ng tectonic plates sa naturang bahagi ng bansa. Tuloy na sa September 19 ang pagtalakay ng plenaryo sa House Bill 8980 o ang 2024 General Appropriation Bill. Kasunod dito sa pag-aproba ng House Committee on Appropriation and Committee Report at itinakda para sa 2024 GAB o yung General Appropriation Bill. Ayon naman kay Marikina Representative Stella Kimbo, ang Vice Chair ng committee ng ilan sa mga tatalakayin ay ang pagbabago gaya ng pagpapalawig ng validity ng maintenance and other operating expenses. Budget mula sa dating isa't kalahating taon ay magiging 2 taon na. Mayroon ding probisyon ang pagiging independence ng Kongreso bilang co-equal branch ng nangangahulugan na hindi rin required o hindi pa required pa ng Kongreso na magsumiti ng report sa ehekutibo. At para tayo ituloy-tuloy sa ating programa, tayo muna ay tumanggap ng mga balita mula sa ating correspondent sa labas. Okay? Nasa linya na po natin si July. Sir July, kamusta? Yes, oo. Alam mo, napakalungkot itong nangyayari sa amin ngayon sa Abra, ang aking lalawigan, no? Saan ay isa na namang abogada ang pinaslang, no? Pinaril ng riding and tandem. Mm-hmm. Oo, na hindi mga nakilala dahil nga sa hindi malaman ang kadahilanan kung bakit pinatay itong si Attorney Mrs. Alzate. Kasi asawa rin ng judge ng banggit pa si Judge Alzate na nasa mismong harapan ng bahay niya ng daanan nito ng mga riding and tandem at bigla na lang pinagpaparil ito na walang kabo-kabo. Kaya kalunos-lunos ito nangyari, talagang napakalungkot. Hindi malaman kung ito may relasyon sa barangay eleksyon o may relation sa mga kasong hinahawakan ito. Dahil alam mo naman at napaka salimuot. Alam mo dyan sa Abra, naririnig mo naman yan, di ba, Katotompe? Mm-hmm. Na
napakagulo dyan sa amin, lalo na pag mag-eleksyon. Napakaraming private army. Humahabol ba itong pinaslang na abogada? Di ba alam ng Special Investigation Division ng Philippine National Police, Banggit Abra, kung ito'y kumakandidato o ito'y baka relasyon sa kaso, na bakit tinalo ito. Halimbawa, droga, o yung mabibigat na kaso. Kasi mabigat na itong mga ito sila sa atin, no? Family. Lahat yan, mga attorney. 10 abogado yan. Isang judge, isang piskal. Lahat yan, kompleto silang kapatid. At very professional yan. Kaibigan ko nga yung na yan, yung isang yan, nakasama ko rin sa broadcast. Yung si Atty. Can Alzate na kasama rin natin sa media na katulad mong broadcaster. Attorney na rin. No? At hanggang nakakalungkot bakit gano'n pati babae hindi wala na sinasanto katotompe at babae binabarin na parang manok, no? So yun, pinaalam pa nila sa CCTV kung ito nga ay may pagkakilanlan tong dalawang suspect na bumaril nga kay Vice Atty. Alzate at inaalam din ang kanyang asawa na Judge Alzate at yung mga kapatid, mga anak, kung ito ay talagang may atraso kanilang nanay o kanilang mama o mami sa mga pumaslang na yun. Alam mo naman pag yung riding in tandem na pag-utusan lang yan Oo nga. Bayaran yan, mga bayaran, no? Oo, bayaran. Kailangan malaman dyan yung mastermind kung sino yung nagpapatay. O baka may nasa gasahan ng droga na tinalo niya big time. O politika. Et cetera. Kaya nakakalungkot. Kaya nga sabi mo kanina, musta na Sa ngayon, napakakuliblib dito ngayon sa amin, sa Norte del Monte, Bulacan. Patuloy yung ulan na titape. Walang tigil. Pero walang bagyo, di ba? May bagyo ba? Sabi nila, wala naman. Lang, inahaltak lang daw na hamagan. So talagang, hindi malaman ng minsan sulpot, minsan subok, minsan malakas. Oo. Tumitirada yan mga hapon, yung mga 5 to 6 ng yung kagabi na. Yung pauwi na yung mga tao galing sa trabaho. Hindi, maganda sana nun kung yung nakauwi na lahat ng tao, kahit taulanin mo na ng buong magdamag yan. Sarap na mo, di ba? Yun na, at katotompe, hintayin na lang natin yung resulta ng pagkamatay ni Atty. Alzate na asawa ni Judge Alzate at malalaman natin kung ano talaga motibo ang pagpatay na sabing abogada dyan sa lalawigan ng APRA, Cordillera Administrative Region. Para sa aking update, para sa Kakampi Online, Balitang Panghaliam, July Pudok reporting. Okay, thank you. Yan po ang ating reporter from Bulacan, July Pudok. Okay, sa ilan pa nating mga balita, bagamat isang magandang development ay matagal na sanang isinagawa. Oo nga naman. Ito ay binigyang diin ng Federation of Free Farmers sa naging panayam ng ating mga correspondents hinggil sa nakatakdang pagsampa ng kaso. 'Di ba? Kasong ng Department of Justice laban sa mga onion smugglers at cartel. Yan, 'di ba? Inihag ni Leonardo Montemayor, chairman ng naturang samahan, na naging mabagal ang pag-usad ng naturang usapin kasi kahit na unawaan na nila dapat maging maingat ang kagawaran ng katarungan sa pagkalap ng matibay na ebidensya sa pagsampa ng kaso laban sa mga sangkot na sindikato o individual. Gayunpaman ay naniniwala naman ito na pinag-aaralan husto ng mga kinaukulan kung ano-ano ang mga nararapat na kaparusahang isasampa laban sa mga naturang ito. Kung saan ang mahalagaan niya ay magkaroon ng hudyat o babala sa lahat ng mga nagtatangkang gumawa ng ganitong klaseng krimen na alisto ang pamahalaan na habulin ng mga ito. Naniniwala rin ang isang malaking salik o factor yan. Ang naging direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice sa pagsilip sa mga nagaganap na hoarding at smuggling ng agricultural product sa pag-usad ng kaso ng mga naturang krimen.
Kaugnay pa rin ito, umasa naman ang kanilang hanay na hindi lamang kaso ng produktong sibuyas magkaroon ng ganitong aksyon. Subalit hinihiling din nila na magkaroon ng pag-usad ang pagtingin sa kaso ng bigas. O tama. Kaugnay ng pagtatakda ng price ceiling sa naturang produkto laban sa hoarding, smuggling at iba pang spekulasyon. Samantala, ang ating BSP, tabi niyo, hinikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilang bangko na gawing libre na ang mga maliliit na transaksyon sa bangko. O nga naman. Sinabi ng BSP, Governor Eli Remolano na mayroong 3 bangko lang bansa hindi naniningil ng mga transfer fees. Pag hindi tataas pa ng 1,000 ang transaksyon, isinulong din aniya ang pagkakaroon ng transparency sa mga sinisingil ng mga bangko. Umaasa ito sa tulong ng Bankers Association of the Philippines o BAP ay magkaroon ng payment frameworks para matugunan ang nasabing usapin. Yan ang ating mga balita. Ating tunghayan muna ang ulat panahon. Kasi kanina kinukwento ng ating July Pudok ang tungkol sa pabugso-bugsong ulan, di ba? Tingnan natin ang ating weather update ngayong araw ng Friday. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Kasalukuyan, maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin sa habagat o southwest monsoon. Yung low pressure area na binabantayan natin ay bahagyang kumilos palapit sa Taiwan at Batanes area. At kaninang alas 4 ng o alas 3 na madaling araw, ang layo ng low pressure area ay nasa 405 kilometers sa may north-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito'y nanatili pa rin mababa ang tsansa na maging bagyo. Inaasahan po natin sa loob ng 24 oras, nasa labas na ng PAR itong low pressure area. At sa ating magiging lagay na panahon ngayong araw, dahil sa habagat, makakaasa pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Bataan, Zambales, Occidental Mindoro at Palawan. Samantala, yung lalabing bahagi po ng Luzon kasama ang Metro Manila ay inaasahan po natin na magiging maganda at maliwalas na panahon kung saan ay halos buong araw bahagyang maulap ang kalangitan. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na pag-ulan. Dako tayo sa Visayas at Mindanao dahil pa rin sa habagat itong western na Visayas at kasama na rin ang Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao ay makakaranas ng maulap ang papaurin na may tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Yung lalabing bahagi po ng Visayas at lalabing bahagi ng Mindanao, fair weather po tayo except po itong mga isolated na pag-ulan. Sa mga nagbabala pong pumalaot sa ating baybaying dagat, safe naman po dahil inaasahan po natin na maging banayan hanggang sa katamtaman ang pag-alon sa buong bansa. Sa weather outlook mula Sabado hanggang Monday next week, itong habagat ay may epekto pa rin bukas at doon na lang po sa bandang Palawan. At tuloy-tuloy na pong lalayo ang habagat, kaya po sa Sunday at Monday next week, wala pong epekto ang habagat sa bansa. Kaya sa mga pinulungan tulad sa Metro Manila, sa loob po ng 3 araw, fair weather po tayo except sa mga isolated na mga pag-ulan. Ang araw po sisikat mamaya pong 5:45 ng umaga. Mamayang hapon ang araw lilubog sa ganap na 5:58 ng hapon. Yan po ang ating update sa ating lagay na panahon. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Okay, balik tayo sa ating balitang halian. Ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. At
Ayan, at batiin muna natin sila Miss Mila Lapus and of course Emma Dionisio Solis. Good morning Ate Pe from Valenzuela City. Ayan, thank you very much Ma'am Emma. At take care din sa inyo po ha. Emmanuel Josue ng USA, Emma Dalisay Micosa, Juby Naldosa Cosca ng Bicol. Chris Pangilinan, sa lahat ng mga Christians. Hello po sa inyong lahat. At ngayon dumako tayo sa ating mga trabaho patrol. Sige, tingnan natin ha. Ito, nakuha ito ng ating kasama mula sa Pag-ibig. Oh, thank you very much sa Pag-ibig ha. Okay. Ito yung mga trabaho. Ayan, di ba? 101 Moho International Corporation. Yan, sa Japan. Kailangan sa Japan. Engineering CAD. Tama ba? Hindi ko masyado mabasa yung sa taas na taas. Japan pa rin. Kailangan nila ng mga teacher, English teacher. Diba? Ayan. Sa 101 Moho International Corporation, Lalalan Company Limited. Sa Indonesia, nangangailangan din sila ng mga tauhan. Diba? 101 din, Moho International Corporation. Tingnan nyo na rin po. Ang mabuti, tingnan po ninyo sa DMW. Yan, di ba? Sekolah Pelita Bangsang Pelita Bangsa. Ito, regular accreditation teacher, secondary science din naman. Malaysia, 101 pa rin. Ayan, kailangan nila ng mga workers, factory workers. Sa Malaysia, waiter. Malaysia pa rin, ang kailangan nila ay mga restaurant worker. Sa K-Pry 101 Restaurant, SBN BHD, regular accreditation to, restaurant worker. Maldives, sa Maldives, kailangan nila ng mga accountant, 5 accountant po, ayan. Next, Maldives pa rin, guide travelers, ayan, mga tourist guide siguro to. Sa Qatar, kailangan din nila ng 10 waiter. Ayan. Qatar pa rin, kailangan nila ng mga waitresses. May waiter at waitresses pa rin. Ayan. Qatar pa rin, they need 11 caregivers. Ayan. Nako, ayan pala. Kunin nga ninyo, 101 Moho International Corporation. Caregiver. Okay? San ba yung caregiver? Qatar. O nga, Qatar. Ganun din, kailangan din sa Qatar ng nurse, registered nurse. Ayan. They need registered nurse. 1 healthy meal budget service. So, lahat po ito ay kailangan sa 101 Moho International Corporation. Ayan. Ganun din naman, Saudi Arabia, kailangan nila ng mga photographer. O, isang photographer pala. Ayan. Ganun din, kailangan nila ng, ano pa yung akit mo, be? Ayan, worker, kitchen worker. Ayan. Specialist makeup. Oh, maganda yan, no? Okay. At mga laborer, isa lang palang laborer ang kailangan sa Saudi Arabia. Ayan. So, yan ang kailangan. Sa Delta Beer naman po, they need 100. Yan. They need 100 female cleaners in Saudi Arabia. Riyadh po ito, Riyadh. So, pwede kayong tumawag. Taas mo konti. Ayan. Ang Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated ay matatagpuan sa Unit D, 2nd floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Rojas Boulevard, Pasay City. Ang landmark po nito ay Camel Appliance Buendia, Pasay. Camel ang nakalagay yung appliances Buendia, Pasay City, next to Shell Gas Station, Buendia. Ang owner po niyan ay si Miss Margie Socorro Sacote. You can contact, ayan, positive 639-276-787454. So, ayan po, 100 na mga female cleaners sa Saudi, parang Riyadh, Saudi Arabia. Okay, at siyempre, ulitin lang natin, kailangan nila ng 100 cleaners. Yan, papuntang Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Okay, ayan po ang ating mga trabaho patrol. At July Pudok, nasa kabilang linya. Hello po, sir.
Yes, Tita Pe, katatapos lang kanina yung yung parang Malolos Congress. No? Okay? Malolos Oo. Congress. Mm-mm. Oo, dinaluhan ito ni ang guest speaker nila ay si Senator Loren Ligarda. So Mhm. yung speaker, at hindi nga nakadalo ang ating butihing gobernador dahil alam mo naman nagkaroon ng problema. Okay, So, oo nga. yung acting governor ay si Alex Castro Okay. na siya humalili bilang isa sa mga officers na nasa Malolos Congress. Alam mo yung Malolos Congress sa Titape, nasa kasaysayan yan no? Yan yung kung saan ginanap ang unang kongreso dyan sa Malolos. Na, ewan ko kung panahon pa niyan nila, yung mga bayani nagpuntahan dyan doon Noong unang panahon, hindi bahain dyan sa Malolos, di ba? Ako, sinabi mo pa, natira ako na 5 taon dyan, bahain dyan. Bahain talaga. Oo, yung Malolos, Claridel, Mm-mm. yung Tuloy, Paumbong, Kalupit. Kasi lahat yan nanggagaling sa Pampanga yung tubig. Okay. Kasi iba naman, binuksan yung tinatawag na dam, Mhm. lalo na dyan sa may Bustos. Alala mo, nabitpusan lang nito nakaraan, bumahaya hanggang bubong yung yung tubig Nagpasto, oo. Hanggang ngayon may tubig pa rin hanggang bubong, Tita Pe, kaya hindi makapagklase yung mga ron, mga residente. Kaya kanina maganda naman yung huling yugto at pagtatalumpati ni Senator Loren Ligarda at Okay. pinahagi niya tungkol sa kalikasan, environmental, yun ang mahilig yan dyan. Mm-mm. Para malaman ng mga Bulakenyo na mahalaga ang kalikasan. Lalo na dahil sa pagbaha na ingatan yung pagtatapon ng basura, Mhm. yung bigay ng mga dumi sa drainage, Mm. at sinabi niya yun para hindi kahain. Pero ang problema dyan, lagi nag-high tide Siya pa yung kaya nagkaroon ng magandang yung naging Malolos Congress events at dinaluhan nito ng mga Ano ang mga end result ng Malolos Congress na ito na dinaluhan naman ng ating senadora? Ano ba yung mga dapat na malaman doon? Ang kanyang speech tungkol sa kalikasan, Tita Pe. Okay. Pinaliwanag niya yung pagtatanim ng mga kawayan. Ano naman ang Bulacan kahit na kasinsado meron pa rin mga bukid yan lalo na yung sa parte ng pangingisda. Marami palaisdaan dyan at iba't iba pang mga produkto na agri-products ay nandiyan pa rin sa Bulacan na dapat pangalagaan at huwag lapastanganin ang tinawag na kalikasan, sabi ni Senator Loren Ligarda, sapagkat napakahalaga yan sa ating buhay, ang mga parting mga gulay, isda at ano pa ang iba. So maganda at talagang naging panauhin natin si Senator Loren Ligarda. Natuwa naman siya dahil dating media rin yan Oo. Number 1 yan. Di ba? Okay, nainabangan siya ng mga media kanina, pakipag-ugnayan siya. Presscon, yun, masaya. Kaya lang, hindi nakatalo yung ating butihing governor dahil alam mo naman, nagkaroon ng sakit to, di ba? Kumusta na si Governor? Well, nagpapahinga muna. Papahinga. Oo, Nagpapahinga. kasi Sobra bang trabaho talaga dyan? Alin? Sobra bang trabaho talaga ng ating governor dyan? Sobra, no? Di ba ibalita ko sa 24/7 tapos na uuwi yan alas 3 ng madaling araw, alas 4 gigising na naman alas 10, meron na naman siyang dadaluan na panauhin pandanggal siya. Talaga walang tigil, walang buknat. Talagang 24/7 ang trabaho niya. Pero alam mo, katawan lang natin, mahirap yung ganun Kahit sabihin marami kang gamot. Oo. Pag talagang tinira ka na ng sakit, wala kang magagawa, di ba, Tita Pe? Correct yan, correct. Naku, kailangan mag-ingatan. Pag-ingatan ng sarili kasi kung gusto mo pang magsilbi sa kapwa mo, ingatan ng iyong kalusugan, di ba? Hindi siya ng yung parang award din ng mga migrante. Hindi ko alam kung saan siya umawit din sa Bulacan din sa mga migrante na nag-abroad. Tinulungan niya yung Opry Center niya sa Malolos. Ay, oo. Maganda yan. Wala nung iniwan ni Secretary Tutsople. Oo. Pinili na yan ni Tutsople kay Governor na yung Ople Building Center niya. Pag tuwing anniversary ni Ople, yan ginaganap yung event.
Okay. Okay? Mhm. Oo. Para sa mga migrants worker na, yan yung sa programa mo, di ba? Kaya nagawa niya yan. So yun, maganda. Maliwalas, matahimik, itong naganap na Malolos Congress. Ngayon, dahil nakaraan naman yung Singkaban, at pauli-huli may Singkaban Festival, ay Okay. kalinis din at natahimik ang nasabing mga event doon sa lalawigan ng Bulacan. Para sa Kasukte Online, palitang tanghalian, July Pudo reporting. Yan. Thank you very much, Sir July. Ang ating katutong July, thank you very much. Thank you rin po. Okay, ayan ha. Medyo malayo-layo na tayo sa mga balita-balita. No? Very good yan. Okay, at syempre, tayo muna ay tumingin. Magkano ba palit pera ngayong araw na ito? Okay. At syempre, ang ating dolyar, 56.85 centavos. Ang euro ay 60 pesos and 52 centavos. Samantalang ang British pound ay 70 pesos and 60 centavos. Ang Australian dollar ay 36.74 centavos. Ang Canadian dollar naman ay pumapatak sa 42.10. Okay, 42 pesos. O yan. Ang Singapore dollar ay 41.73 centavos. Ang ating Swiss franc ay 63.47. Samantalang pumapalo naman ang ringgit, Malaysian ringgit ng 12 pesos and 13 centavos. Yan. Ang ating Japanese yen ay tumas ba? 0.3855. Ngayon, tayo po ay magtungo na sa ating mga paalala mula dito sa ating himpilan. Ayan, ako'y ginugutom. Ang Sincerity Restaurant ay matatagpuan sa iba't ibang dako ng Kamaynilaan. Dito po sa may Binondo, ang Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din sila sa Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At meron din dito sa ating Lucky Chinatown Mall. Ground floor. Ayan, Tita Emma, masarap mag-order dyan. Ang Sincerity dito sa may Little Baguio, San Juan. At meron din sila sa Robinson's Magnolia and SM Mega Mall. Ay, gusto ko dyan yung chicken at saka yung oyster cake. Ang sarap. Tsaka medyo mura kumpara mo sa iba. Okay? Yan po ang Sincerity. At tingnan natin paano ba kumain ng mga bata kasi ang mga bata gustong-gusto nila yan. Diba? Sarap kumain ng bata. Yes, Sincerity. Ayun. 65 years na ang Sincerity. Sabi niya, stop yung recording kasi kumakain siya eh. Kumakain kasi. Okay. Okay, after that, ano naman ba? Yan, tubig. Ang ating absolute pure distilled drinking water. Refreshing, ika nga, di ba? May pang pamilya na, may pang sports pa. Personal, ayan. I love this water. Totoo yan. Yan ang tubig nila sa bahay. Thirst quenching. Yan. Ayan ang kanilang absolute pure distilled drinking water. Next natin. Ayan, ang ating plug carrier. Ang plug carrier